Nauuso na talaga ngayon ang mga classic scooter, kaya naman ngayong araw nasa harapan natin itong classic scoot ng QJ Motor, ang QJ Motor Torino 125. Tara, tignan natin. Pagdating sa looks, meron siyang elegant looking, napaka-slick ng design niya. Halos wala siyang decals, kaya naman napaka-premium ng datingan. So maliit lang ito sa personal, given na 125cc yung makina, kaya swak na swak ito sa mga lady rider. Siguradong bagay na bagay. Pagdating sa front end, mula dito sa headlight, usually sa mga classic motorcycles ay rounded ang shape ng headlight, pero itong Torino 125 hexagon ang shape niya. Kaya nagbigay din ito ng pagka-modern classic looks dito sa harap. At syempre LED na ang ginamit na ilaw dito, ganun din sa mga turn signals na dito nakapwesto. Meron din tayong DRL lights dito sa gitna, tapos meron siyang signature dito ng QJ Motor sa gitna. Pagdating dito sa part na to, meron tayong emblem ng QJ Motor, tapos may pagka-jelly yung texture niya. Tapos dito meron siyang parang air vents, which is hindi naman talaga siya vent, design lang siya. Dito naman sa front fender natin, so talagang malaki siya, very classic din ng looks. Pagdating sa suspension, naka-telescopic fork tayo dito, and sa brakes, naka-disc brake with 2-piston caliper. Very classic din ng wheels natin dito na kulay black. Tapos sa gulong, tubeless ang ginamit, and meron itong sukat na 100/90 rim 12. Dumako naman tayo dito sa side profile niya sa bandang likod. Dito meron siyang parang gills dito. I think nakakatulong din ito para sa cooling system ng makina. Napaka-seamless lang din ng design. Tapos dito meron tayong emblem ng Torino, yung pinaka-brand niya. And chrome yung kulay, talagang nagbigay ng premium looks dito. Nagustuhan ko rin itong pillion footrest niya. Pipindutin mo lang para lumabas din. Ganon din kapag itutupi mo siya. Sagad mo lang ng tulak. Pagdating dito sa tail light, very classic din ng looks. And dito naman yung turn signals natin. Same design ng turn signals sa front. And syempre LED na rin ang ginamit dito. Sa muffler naman niya, of course, classic looks din. Nakaterno yung shape niya dito sa side profile niya sa bandang likod. Tapos dun sa pinaka heat guard natin, meron pa siyang singawan dito. Pagdating naman sa suspension, dito sa likod, naka single shock absorber tayo dito. Then sa brakes ay naka drum brake. Pagdating sa gulong, same lang din pala ito sa front, na may sukat na 100/90 rim 12 and tubeless na rin yan. Dumako naman tayo sa cockpit niya. Napaka-elegante at napaka-classic ng looks. Simple lang siya, and sa mismong instrument panel, combination ito ng analog and digital. Bali yung analog niya ay yung speedometer, then sa digital part ay yung ibang info tulad ng fuel gauge, and meron din siya ditong digital clock, trip meter, and yung odometer. Tapos yung mga light indicators tulad ng turn signals, high beam, check engine, etc. Sa mga button naman sa handlebar dito sa kanan, meron tayo ditong engine kill switch, and meron na rin siyang hazard light switch dito, kaya hindi mo na kailangan magpakabit ng aftermarket. And syempre yung electric push start niya. Dito sa kaliwa, andito naman yung high and low beam, turn signals, at yung busina. Pagdating naman sa ignition switch, naka-mechanical key tayo dito, tapos meron siyang shutter para kahit papano safe pa rin itong motor natin. And sa tabi meron siyang button para sa upuan. Very convenient dahil pipindutin lang, ma-access mo na yung ilalim ng upuan. Speaking of upuan, very classic din ng design niya, tapos leather na rin yung texture, kaya talagang bumagay sa overall body design. And malapad din, kaya komportableng sakyan. Idagdag mo pa yung magandang cushion na ginamit, kaya siguradong masarap upuan. Dito naman sa grab bar, very premium din ang design. Bali kulay silver siya, napakaganda. And sa ilalim ng upuan, meron tayong small luggage dito, which is pwede natin paglagyan ng small things natin like wallet, maliit na bag, basic tools, and yung mga papeles ng motor. Tapos sa tabi nito is yung fuel tank natin na may sukat na 6 liters. So medyo malaki talaga yung size ng tank niya for its category. Balik tayo dito sa part na to. So meron siyang utility packet dito, both left and right. And same sila ng size, pero dito sa kaliwa meron tayong USB charging port. So magagamit natin to sa mga mobile devices natin like smartphone, etc. Tapos ang epic, akala ko ito yung USB port, hindi pala. Meron din tayo ditong utility hooks para sa pinamili natin, and syempre kung medyo marami yung napamalengke, pwede mo din ilagay dito sa footboard niya. So napaka-useful talaga yan sa mga dala natin. Dumako naman tayo sa dimension. So para may reference kayo, bali 5'7" ang height ko. So flat-footed tayo dito, saktong-sakto yung taas niya para sa akin. So may seat height niya pala itong 760mm, and sure ako madali lang din itong i-manage dahil malaki yung turning radius, tapos magaan lang, may timbang lang itong 109kg. Kaya pwedeng-pwede kahit sa mga beginner na lady rider. And masarap upuan yung upuan dahil malapad at malambot. Maganda yung cushion na ginamit. At ang isa rin sa nagustuhan ko dito is
maluwag talaga yung legroom niya, no. May space pa doon sa tapat ng tuhod ko. Pagdating sa makina, gumagamit ito ng 124cc to be exact, single overhead cam air-cooled 4-stroke, single cylinder fuel injected engine na kaya mag-produce ng 8.7 horsepower at 7,500 rpm at max torque na 9.5 Nm at 6,000 rpm. At para naman sa kanyang fuel consumption, approximately 40 km per liter ang kaya nitong takbuhin. Not bad na rin, pero syempre depende yan kung paano ka mag-drive or depende rin sa road condition. Pagdating sa presyo, mabibili natin to sa halagang 88,000 pesos at kung installment ang balak nyo, ang total down payment para dito ay 32,100 pesos. Tapos ang magiging monthly nyo dito for 3 years ay 4,068 pesos. Okay mga tol, yan ang update natin for today's video. Kaya kung umabot kayo sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag na magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.